Yung Book of Galatians, yan ang madalas talagang na-misunderstand ng maraming tao. So, yan. Ito yung summary ng Book of Galatians. Chapter 1, inintroduce ni Paul kung sino siya at sino yung kalaban niya. So meron siyang katunggali, meron siyang grupo na tinuturing. Hindi po Baptist yun, hindi po Pentecostal, hindi po sekta ng modern day. Ito'y mga sekta nung araw na yung tawag na sa kanila, the circumcision faction. No? Yung mga nanonood, huwag na kayo mag-screenshot, maubos yung oras nyo. 181 slides yan. Ibigay nyo sa akin yung email address nyo, ipadala ko lang sa inyo. No? Kasi, meron akong ginagamit na apps, yung BLC movie player. Meron yung function na snapshot mo siya. Ibig sabihin, yung video kanina, may isang oras, lahat ng slides was already captured. And I will use it as a PowerPoint tool. Kasi I will be conducting a seminar on the Book of Galatians in Davao City in June 12. So may venue na po kami. Guess what? Saan yung venue? Isang Christian school. Christian school sa Catalonan Grande, Davao City. No? June 12. So, just imagine, teritoryo nila, tapos doon ako nagpapaliwanag. No? So, hindi po taga-Galasya kasi hindi naman yung gumagala. Mga taga-ano yung Davao. So, marami pong, ito yung mga most often times na misunderstood sa Book of Galatians na para bang galit si Pablo sa pagtutulik. Pagdating sa pagtutulik, alam natin, ang pagtutulik ay isang ritual na ginaganap sa isang lalaki na kinakat yung sobrang laman, no? So, ang ibig sabihin niya, to cut the foreskins. So, which is the sign of the Abrahamic covenant. So, without being malicious or bastos, bakit po ang sign of the covenant ay sa ari ng lalaki? Bakit? Kasi from the very beginning, ang similya, yung first messianic prophecy, sino yung unang messianic? Ano yung first messianic prophecy? Yung pangakong Messiah. Doon sinabi kay Eve sa Garden of Eden, nung pagkasala nila, nung nagkasala sila, mula sa iyong binhi ay manggagaling yung Messiah, the seed. So the seed is, without being malicious, it's an idiomatic way of saying yung similya ng lalaki. Di ba? So alam nyo na kung ano yon sa science, sa biology. Hindi ko na sabihin, hindi bastos. Pero, okay, mga babae, makinig ka kayo. Kayo ba may seed o may egg? Ha? Sino yung may seed? Lalaki. Jet. So, bakit sinabi sa babae? Yung seed. From your seed will crush the enemy's head. Ibig sabihin, yung kaaway na si Satanas, si Serpente, dudurugin mo yung ulo niya. Bakit sinabi, according to your seed, may seed ba yung babae? Bakit? It talks about the virgin birth of a woman in the future, na the Holy Spirit will conceive her, and the seed is the Messiah Christ. So first and foremost,
Yun yung prophecy from the very beginning. No? So, ibig sabihin, promise, pangako. Pangako. Pangakong hindi pa nangyayari na naniniwala ka. No? So, yun yung simple meaning ng faith. Believing in the promises of God o Elohim. So, si Abraham ay naniniwala muna bago nagpatuli. Hindi siya nagpatuli bago naniwala. No? So ngayon, ano ba ibig sabihin ng naniniwala or faith? By faith, Abraham believed in Elohim and it was credited to him as righteous. Righteousness is the first mention of the word faith. Saan po matagpuan yan? Genesis chapter 15. By faith, Abraham believed. Naniniwala. Emuna sa Hebrew. Tapos, ginawa siyang matuwid sa harapan ng Diyos. So kung mapansin nyo po, bago sinabi sa kanya yan, sa chapter 15, marami na po nangyari sa buhay ni Abraham. Marami na pong nangyari. Hindi lang ho siya basta, hindi niya ho first time na naniniwala. Matagal na ho siyang believer. Ibig sabihin, naniniwala siya na may gawa. It was never meant na ang faith, sabi niya, faith without works is dead. No? So palaging may kasamang gawa ang faith. Pero in the book of Galatians, medyo malalim yung pagka-explanation ni Paul na hindi sa pamagitan ng gawa ang tao ay nagiging maaring ganap or justified in the sight of God. So maliwanag, kumbaga, hindi mo uunahin ang Mount Sinai kay Abraham. Hindi mo uunahin ang circumcision bago yung faith. Hindi mo uunahin ang law bago yung Passover. So, Paul is trying to explain the proper sequence. Na kung babaliktarin mo, sabi niya, that is another gospel, sabi niya. Ibang ebanghelyo yan. Kumbaga, you are twisting the Bible. Ang problema sa kaka-explanation ni Paul na misunderstood ito ng maraming mga nagbabasa ngayon na hindi nakakaintindi. Kasi po, sa panahon ni Pablo, yung salitang circumcision ay may kinalaman sa ritual of conversion. Yung joining a sekta. Sasama ka sa isang sekta. Ano yung sekta? Yung kalaban niya. Anong sekta yun? Maraming naniniwalang ito ay mga sekta ng Pariseo. Na mga Pariseo na na-convert na sa Messianic believers, faith. Katulad ni Pablo, si Pablo po ay isang Pariseo. No? Chris, pwedeng palakasan mo konti. Parang sumisigaw. Parang galit. Ayaw ko magalit kasi nakaka-ano daw yan, nakaka-stress. Yung last Saturday, maganda yung Chris, hindi ako sumisigaw. No? Para kung sinisigawan si Florence, dito kasi siya. So yung circumcision, ano ibig sabihin yan? Sekta ng isang grupo na pinipilit ang mga taga-Galacia na sumama sa kanila. Yun yung kalaban ni Paul. So, sabi ni Paul, no one is justified by works of the law, such as circumcision. So, but by faith alone,
a person is justified in the sight of God. So marami pong, katulad ngayon, ano ibig sabihin niyan ganito? Wala kang idadagdag pagdating sa kaligtasan. Kasi ang nagbayad sa kaligtasan, si Yeshua. At siya lang ang makakabayad nun. Ngayon, kung dadagdagan natin, sabi ni Paul, kung dadagdagan mo, you are misusing your salvation or hindi mo na unawaan. So, marami na siyang argumento. No. So, ibig sabihin, di ba, maririnig nyo ngayon, pag hindi ka miyembro sa aming church, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka nagpaubautismo sa amin, ay hindi ka pasok sa amin. Or, kung baga sa Iglesia ni Soriano, anong tawag sa kanila yun? Parang dadaan ka muna sa ilang session. Dadaan ka muna sa mga doktrina bago ka tanggapin. No? So para bang yung kaligtasan mo, yung doktrina nila? Although mahalaga yung doktrina, pero yung doktrina ba yung kaligtasan o si Kristo, si Yeshua? Si Yeshua, ang argument lang ni Paul, si Yeshua palagi ang sentro ng magandang balita. So, we agree with that. And every Christian would agree. In fact, maraming Christian ay legalistic din. Legalistic. Maraming legalistic. They are misusing the law in a certain way. Pag hindi ka bautismado sa amin, hindi ka ligtas. Pag hindi ka miyembro sa aming iglesia, hindi ka ligtas. Pag hindi ka miyembro ng aming denominasyon, ay alanganin ka. Lahat yan, pare-pareho lang yan. So, masasabi ko ba, actually, sinasabi namin palagi dito, although meron tayong pangalan, MLTC, Messiah the Living Torah, kasi yun po yung nirehistro ko, pero hindi yun ang kaligtasan. Ang pagdating sa pagtuturo dito, kaya tayo nag-aaral ng Torah kasi aalamin natin ang kalooban ni Yahweh. At pag nagawa mo yung kalooban, pagpapalain ka sa maraming aspekto, no? So, sa isa natin. Ang sabi ni Paul, you are turning to a different gospel. You are distorting the gospel of Christ. If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So ano yung gospel? Magandang balita. No? So maliwanag. Ako, na-appreciate ko si Pablo na talagang messianic siya. Kasi matagal siyang Pariseo. Matagal siyang naniniwala sa pamagitan ng gawa. Di ba? Kung kayo pupunta sa Israel ngayon, na hindi siya naniniwala kay Yeshua as the Messiah, ang kaligtasan nila, yung pagtutura. Kaya sila napaka-stricto. Pero sabi ni Paul, niligtas ka ba ng batas o niligtas ka ni Yeshua? Yeshua pa rin. Hindi niya sinasabing hindi importante ang batas ng Diyos. Sinasabi niya lang, hindi yon ginawa para maligtas. Ginawa yon para ma-bless and curse, and marami siyang dahilan, added for a transgression, and so many different ways ginamit niya yun. Sa Book of Galatia. Sabi niya, I am seeking the approval of men. Am I seeking the approval of men or God? Or am I trying to please men? If I were still to please men, I would not be a servant of Christ. Sinasabi lang ni Pablo na matagal siyang men pleaser. Matagal siyang sumusunod sa mga tradisyon ng mga Pariseo.
Kaya dito sa chapter 1, si Pedro ay tumakbo nung nakita sila ni Paul. Kasi nga, he wants to please the Judaizers. Mga Judaizer, yung mga proselytes to Judaism. Mga circumcision group. So, introduction pa lang to. Napakahaba mo na to. The errors of Galatians might be rooted in the social and religious pressure of appeasing others. Ano po yung religious pressure sa Galatians? Na ang isang Gentile, pag naniniwala kay Messiah Yeshua, naging Messianic, kailangan pang sumali sa mga Hudyo para magiging buo ang kanyang pagkatao. Sabi ni Pablo, ako na gidni. Sa Bisaya pa. Ako na ito nagsasabi sa inyo na dating Pariseo, hindi na kailangan. Sabi niya, sa tagal kong rabbi, ay piniplease ko yung, sabi niya, tao. Men pleaser ako. Pero ngayon, dahil naintindihan niya na ang kaligtasan niya ay hindi dahil sa pagiging Pariseo niya, pagsunod sa Torah, kundi bugutangin may nagbayad sa lahat ng kanyang kasalanan. So, binabalance ni Pablo yung pagtutura at binabalance niya yung pagiging Messianic. No? Pwede natin sabihin, galing si Pablo sa extreme Torah. Pero nung nagkaroon siya ng encounter kay Yeshua in the road of Emmaus, nagiging extreme din siyang grace. Pagsamahin mo yung dalawa, yun si Pablo. Galing sa extreme Torah, naging extreme grace. Pero binabalance niya. Kaya si Pablo ay talagang magaling na theologian ito. Pero hindi siya maiintindihan dahil yung mga nagbasa sa kanya ngayon, walang background sa Torah. Yun po yung problema. So, kaya marami pong idea ang mga Christian pastor pag nagbasa nito, kung ano-ano na yung mga... There are some who trouble you, who want to distort the gospel of Christ. Sino yan? Yung mga Pariseo nga na sinasabing, kahit tumanggap ka na Yeshua, hindi ka pa rin kumpleto hanggat hindi ka magpabautismo sa amin at magpakatuli. Ibig sabihin, hindi ba tuli ang mga tao noon? Dalawa lang naman yan, tuli tsaka hindi. Ang tanong, saan ba galing yung doktrina ng pagtutuli? Kay Abraham. Pero ang hindi nyo alam, nung pagpasok ni na Joshua sa Promised Land, hanapin mo ngayon verse bro, ay nagpatuli uli ang mga Israelites. No? Bago sila mag-celebrate ng Feast of Passover. Nagulat yung asawa ko, ha? Ayan. Nagpatuli uli. Hanapin mo ngayon verse bro sa Google Artificial Intelligence. Joshua chapter 5 ba yun? Joshua 5? Ha? Ano verse? Ha? Yan, ito. At that time, Yahweh said to Joshua, make yourself flint knives and circumcise again Israel for the second time. Good luck sa inyong lahat. Walang anesthesia panahon. Nang panahon yon, sinabi ni Yahweh kay Joshua, gumawa ka ng mga sundang na pinki ang bato. Galing pa sa bato yung mga knives nila o yung mga kutsilyo nila. Anong sabi rito? Tuliin mo uli ng ikalawa ang mga anak ni... ngayon dito nyo makita, bakit mahalaga sa kanila yung pagtutuli. No? Symbolizes siya ng talagang parang kumpleto yung kanilang pagiging Hudyo.
So, ginawa nila itong doktrina, ginawa nila itong major doctrine na kailangan mong magpakatuli uli. So, ano ibig sabihin niyan? Para maging Israelites ka. Okay? Ibig sabihin, para maging tunay ka na Hudyo. Doon si Pablo, kinontra niya yung ganong klaseng teaching. Sabi niya, hindi na kailangan. Dahil hindi ka na naman niligtas ng pagtutuli. Niligtas ka nino? Ni Yeshua. Yun yun. Yun yung usapan doon. Yan. So yun yung tinatawag niya different gospel. Sabi dito ni Pablo, I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the tradition of my fathers. But when he who had set me apart from I was born, who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I may preach him among the Gentiles. O, tingnan. Sinasabi ni Pablo na siya ay talagang sumusunod sa mga tradisyon ng mga Hudyo, katulad ng pagtutuli. Pero nung ni-reveal sa kanya si Yeshua, nagbago siya, mga kapatid. Hindi ba? Naintindihan niya yung grasya ni Elohim sa pamagitan ni Yeshua. Naging messianic siya. Sabi niya rito, I went into Arabia. Saan ba yung Arabia? Anong ginawa niya sa Saudi Arabia? Hindi po. Nandun po kasi ang Mount Sinai. Yun ang location ng Mount Sinai. Tingnan nyo sa YouTube. Ang natagpuan nila, pumunta si Joseph Dumondon, saka si Randy Gates. Yung Mount Sinai ay nasa Arabia. Part ng Saudi Arabia. So yan, sa Acts chapter 15, binanggit din yun, prerequisite for salvation ang circumcision. Sabi ni Paul, mali. Ang kaligtasan na hindi pagiging miyembro ng isang grupo. No? Actually, kung legalistic man si Paul, mas maraming legalistic na yun. Na sinasabi, kailangan sumama ka muna sa aming sekta, denominasyon, bago ka maligtas mga kapatid. Mali po. Palagi nating papurihan ng Diyos dahil sa ginawa ni Yeshua. Ang tanong lang dito, ang pagtutura ba ay mabuti? Kasi sa Christian, ang conclusion nila, ay hindi na kailangan pala ng batas dahil hindi naman pa ikaw maliligtas dahil sa batas. Hindi naman niligtas ng Diyos ang Israel sa pamagitan ng batas eh. Niligtas sila bago binigay yung batas. Di ba? Passover muna bago mag-Feast of Shavuot. Kaya nga yung 7 festival ay makikita mo yung plano ng programa ng pagtutubos, redemption. Sa Passover, niligtas sila. Sa Feast of First Fruits, binautismuhan. Sa Shavuot, binigay yung Torah. Oh, ano yun? Yun yung proseso ng hindi naman kaligtasan, kundi redemption. Kasi pag sinabi mong kaligtasan, legalistic ka na naman. Iba yung, ano ba yung redeem? Pagtutubos.
para ikaw ay mabalik lubos sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagtutubos, di ba? Sa Bisaya, gilukat. Sa Tagalog, ano yun yun? Tinubos. So, para bang binayaran. Sino pwedeng tumubos? Yung may-ari. Sino yung may-ari? Si Yahweh Elohim. Nung tinubos niya, ngayon, idadaan niya na sa proseso sa pamagitan ng kanyang tipanan para sila'y magiging lubos ng iyang mga saserdote or kingdom of priests and kings. Or set apart. Magiging set apart. Magiging kakaiba kayong mga lahi. So ano yung purpose ng Torah? Para magiging kakaiba silang mga tao. Oo. Kaya nga ngayon, di ba, pag nagsasyabat ka, ang tingin sa iyo ng tao, iba ka. Sabi ko doon sa machine shop, sir, pinaliwanag ko kasi gusto ko mag-ubay. Huwag mong galawin yung aking makina. Sa isip-isip ko, baka mag-curse ulit during Shabbat. No? Kasi bawal magpatrabaho ang Shabbat kung naintindihan mo eh. Diba, iniwan mo yung sasakyan mo, pinagawa mo, Sabado niya binuksan yun. Ganon din yun. So, inunahan ko na. So, yung pagtutura ay, ito ay kalooban ng Diyos. No? In fact, binanggit dito na ni Pablo sa bandang Galatians chapter 6, you are the Israel of God. Ibig sabihin, ito yung hiwaga na misteryo, sinabi ni Paul, the mystery of the Gentile, that they are co-heirs together with Israel. Ibig sabihin, wala nang ibang paraan pa para ikaw ay makasali sa tipanan. How do you join Israel pala? How do you become part of Israel? From the very beginning. How do you join the family of God? May ritual ba na dadaanin? Mayroon bang ritual na proseso bago ka tanggapin ng Diyos? Halimbawa, sino ba yung father-in-law ni Moses? Si Yitro. Di ba si Yitro ay pagano na priest, pagan priest? Pero, sumama siya kay Moses? Meron bang ritual na para siya ay magiging tinanggap ni Moses? Hindi. Naniwala lang siya. Yung mga Egyptian na sumama sa Israelites during the 10 plagues of Egypt, meron bang bautismo ng naganap para ritual? Doktrinahin muna namin kayo bago kayo maging Israelite. Hindi. Sumama ka lang. Maniwala ka lang kay Yahweh Elohim, you become part of the covenant with Israel. Ganun po kasimple yan. Pinaliwanag ni Pablo yun na you are grafted in. No? Kasi wala namang ibang tipanan maliban doon sa ginawa sa Israel. Okay. So, ito na, yung mga tinatawag ni Pablo na mga nagiging different gospel. Ano yung different gospel? Yung inuuna mo yung Torah kaysa kay Yeshua. Ibig sabihin, ang Torah ay after you believe, hindi requirements sa kaligtasan. Diba? Pero, kung hindi requirement ang Torah sa kaligtasan, para saan ba yung Torah? Para sa kaayusan. Para sa pagpapala. Para sa blessing.
para ay aayon ka sa kalooban niya. Kasi ang conclusion ng mga Christian, wala na ito. Doon sila sumablay. Paul was not preaching against the law of God, something that he calls righteous, holy, and good in Romans 7:12, but against a misuse of the law of God. The circumcision party had distorted some aspect of God's law, namely circumcision, and incorporated into it a different gospel. So, hindi against si Paul sa commandments. Against siya sa hindi tamang paggamit sa commandments. Kumbaga sa salita ngayon, ang sawag ng mga Baptist niyan, do not add to the finished work of Christ. Yan. Kaya nung ako po ay unang naniwala sa Ebanghelyo, noong 1993, it was my first time to attend a church service sa Victory Christian Fellowship. May mga kaibigan ako, mga taga Sambuanga, na sinama ako. Pag sabi ng pastor, sinong tatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior? Isa lang ako sa tumaas ng kamay. Ako po. O yung taas ng kamay, after the service, lalapit po kayo at kausapin namin kayo. Pagdating doon, tinatanggap mo ba? Inaamin po makasalanan ka? Opo. Hindi makaligtas sa iyo anumang gawa? Opo. Tinanggap mo siya? Opo. Yan ang sagot ko, opo. Pag uwi ko sa bahay, naghahanap na ako ng Biblia. Hindi ko na maintindihan ano nangyari. Hindi naman ako nag-speaking in tongues. Mula noon, naghahanap na ako ng Biblia. Ibig sabihin, that's the day of my salvation. Wala nang idadagdag pa doon. It was solely the grace of God na dumating sa buhay ko. Nakalimutan ko lang yung actual dates nung aking ano. Dahil hindi naman ako nagsusulat ng diary. Mahilig mag-diary. Pero I remember, from that time on, yun ang kaligtasan ko. Naghanap na ako ng Biblia, tapos nagsisimba na ako every Sunday. Tapos nagsimula na yung journey ko as a spiritual person. Ang problema, ang mga kausap ko, mga Baptist Christian, sabi ko, paano ba maglingkod sa Diyos? Siyempre, biro mo, araw pa lang ako na believer. Baby na baby, di ba? Ang sabi nila, ay, hindi ikaw yan, si Jesus yan. Hindi ko maintindihan bakit si Jesus lahat. Hindi, gusto kong mag-serve na sa Diyos kasi galing ako sa mundo Ang tagal ko dyan Iba naman. Gusto ko na mag-serve. Hindi ikaw yan. Si Jesus yan. Ilang beses ako nagtanong, hindi ko sila maintindihan. Ano ba to? Tuwing sinasabi ko, gusto ko maglingkod sa Diyos, sasabihin nila, hindi ikaw yan. Si Jesus yan. So para bang hindi ko maintindihan na ano bang gagawin ko? Kaya nilayasan ko sila. Naghanap ako ng ibang simbahan. Pagdating sa Pentecostal Church, doon, legalistic, sasabihin nila sa iyo. Ganito. Sabi ko, ito yung magandang pastor, matapang. Hindi yung medyo parang ano lang. No? So, magkaiba po yung obedience to the law and legalism. Ano yung legalism? Misuse of the law. Yan yung legalism. Maling paggamit sa kautusan. May alam ba ako sa kautusan nung ako'y na born again noong 1993? Wala. Wala akong alam. In fact, although may Bible naman tayo, mga Katoliko, pero hindi natin maintindihan pag binabasa natin, no? Pero, wala akong alam sa Torah, wala akong alam. Even sa bautismo, hindi ko alam yan Di ba? Pero niligtas ako ni Yeshua. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Nung araw na niligtas ka,
Walang pwedeng idadagdag kung ano man yan. You are not saved by keeping the law or knowledge of the law or Torah. It's upon the grace of Elohim na ikaw ay naligtas. Yun lang ang gusto niya i-point. Wala kang pwedeng idagdag para si Yeshua lang na mag-glorify. Ngayon, so taking in context, na misunderstood to ng mga Kristiyano na wala nang halaga yung kautusan. Kung mababasa natin, kung naintindihan mo yung Torah, ang kautusan, mahalaga. Pero, ito'y binigay, it's a matter of proper, yung order and pattern, no? Hindi binigay yung kautusan, pass over muna, kaligtasan, bago yung kautusan. Ang tawag ni Pablo dito, they boast in the flesh, makataong kahambugan. Ibig sabihin, ang tao yung tinataas, hindi si Elohim. Circumcision as a prerequisite to salvation. An attempt to coerce the Gentiles into submitting to man-made doctrine and systems of ritual conversion, making the work of the Messiah irrelevant. I think it's very clear already. Very basic ito. Ano po yung requirement sa salvation? By faith. By faith lahat. By faith po lahat. So, tama po ang Christian, by faith. Tama po ang Baptist, by faith. Tama po yung Pentecostal, by faith. Ang kasunod na lang, pagkatapos mong nailigtas, ano yung gagawin mo? Ngayon, diyan na papasok. Diyan na papasok. Depende yan kung ano yung grupo na pinasukan mo. Katulad doon, pumasok ako sa United Pentecostal Church. So, sa palagay nyo, ano yung mangyayari sa buhay ko doon? Siyempre, tanggapin mo yung doktrina ng United Pentecostal Church. Si Brother Alvin. Banggitin ko na yung grupo mo. Kasi, ano ba yun? General Baptist o Southern Baptist? Southern Baptist. O kung ano yung teachings ng Southern Baptist, yun ang paniwalaan mo. Doon ka pumasok Kung pumasok ka sa evangelical, sa mga kamakop, yung medyo sa Alayan, yun ang pinakamarami sa Mindanao, no? Kung ano yung doktrina ng kamakop, Alliance, yun ang sundin mo, doon ka pumasok So natural, pero si Pablo, ano ba ang grupo ni Pablo? Ano ba talaga? May sekta ba si Pablo? Ha? Meron siyang sekta na binanggit sa Acts 24. Hindi, sinabi niya, the way. The way, ibig sabihin, Yeshua is the way. Yun ang tawag niya sa sekta niya. Pero hindi ko nirehistro sa Security and Exchange Commission. At hindi niya sinabi, maliligtas ka pag sumama ka sa sekta ka. Diba? Wala siyang sinabi. Yung Galacia ba, sekta ba yan? Hindi. Lugar yan na pinupuntahan niya. Yung Thessalonica, Colossus, Corinto. Ano ba yan? Simbahan ba yan? Simbahan ba yan? Nakarehistro sa Security and Exchange Commission? Mga grupo yan sa iba't ibang lugar na assembly ang tawag niya, eklesiya. No? Yan, di tayo matapos-tapos dito sa chapter 1. Ang tawag dito, mga kapatid, is circumcision of the heart. Ano ibig sabihin ng circumcision of the heart? Tinutuli ba ang puso? Literal natin, ha? Ano yung sabihin ng sa Greek yan, sa English? To cut the foreskins off. Kumbaga, ano yung sabihin? Actually, maraming hindi nakakaintindi niyan
Circumcision of the heart, hanamulim sa Hebrew, is an idiomatic expression to take out the stubbornness. Alisin yung katigasan. So, ibig sabihin, pag inalis yung katigasan ng puso, ito ay lalambot at susunod sa Diyos. No? Yun ang ibig sabihin yun. Ibig sabihin, circumcise our hearts gives us the inward desire to obey Elohim. So, sabi niya nga, ang tunay na Hudyo ay tuli sa kaniyang puso. Yun, ibig sabihin, gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. So mga kapatid, dahil alas 6 na, ang ibig sabihin lang yan, bakit ka naririto? Bakit ka naniniwala? Kasi kung di ka naniniwala, wala ka naman dito. At hindi lang po kayo, marami pong nagbunga na po yung ating ministeryo. Dahil ako nga po ay naniniwala na itong Hebraic Roots Movement, ito yung buong katotohanan na naitago, no? At karamihan ng Christian, hindi sila aware nito. Ito po yung paraan na maintindihan mo yung Biblia from the first century context. So again, ang kaligtasan nyo po, ganyan, ilagay natin sa tamang perspektiba, ang kaligtasan nyo, hindi yung pag-attend nyo dito. Oh, sige, paliwanag ko sa inyo, ha? Sino yung kaligtasan natin? Si Yeshua. Sa kanya tayo magpapaliwanag. Bakit tayo narito? Para i-compliance doon sa kautusan niya, do not forget the assembling of yourselves. Huwag niyong kalimutan yung pagtitipon, ang banal na pagtitipon. Fellowship, tsaka pagsunod sa Sabat. Bakit kailangan mag-fellowship? Bakit kailangan mag-Sabat? Utos ng Diyos eh. Utos ng hari. Bakit? Ba't kailangan sundin ng utos? May pagpapala eh. Pero, ilagay natin sa tama. Ang Sabat po ba ang kaligtasan o si Yeshua? Nakita niyo? So, yung mga Christian, tinanggap nila si Yeshua. Well and good. Ayaw mag-Sabat. Anong nawala sa kanila? Linggo sila nagsisimba. Nawala sa kanila yung pangako ng Diyos na pagpapalain siya if they will keep the Sabbath. Subok na yan. Actually, alam nyo bakit pumayag yung simbahan sa Davao City na magkaroon ng seminar doon? Kasi yung pinaka-pastor doon at pastora, napatunayan nila, negosyante po sila, na tuwing sila ay nagsasabat at nagnenegosyo at tumitigil pag Sabado, maganda po yung takbo ng negosyo. Pero kung hindi sila sumusunod, may aberya. Sabi niya, may pagkakaiba eh. Maraming blessing. Kaya masabi ko, bakit tayo maingat sumusunod Sabat? May blessing eh. Ayaw mo ba ng blessing? Sinong gusto ng blessing? Pasang kamay. Sinong ayaw ng blessing? May tao ba ayaw ng blessing? Alam nyo, kailangan natin ng blessing ng Diyos. At nakukuha yan sa tamang pagsunod. So again, ililid ka ng Sabat sa proseso ng pagtutubos. So, in fact, binasa kanina sa Leviticus 26, ang tawag nun, Shabbatot. Ano yung Shabbatot? Pag OT ang dulo, plural, marami pong klaseng Sabat. May weekly Sabat, may annual Sabat, may sabbatical year Sabat, may jubilee Sabat. May 8-day Sabat, yung the last day of Sukkot. So marami pong klaseng Sabat. Para ano yon? Para saan yon? Yun po yung redemption process. Hindi ko ma-explain sa Tagalog.
proseso ng pagtutubos. Para makumbaga, pag naumpisahan mo, igagay ka hanggang sa dulo. Yun. Yun ang purpose nun. Bakit tayo nagse-celebrate ng feast? Para mag-guide ka ni Elohim sa kanyang guidance. So, bandang huli, ikaw ay, kung gamitin ko kasi yung salitang kaligtasan, legalistic na naman tayo. Pag ginamit ko yung salitang pagtutubos para buong-buo ka, para marating mo yung promised land. Yun. That's the point. Kung mag-aaral ka ng Torah, palaging tinutukoy, when you enter into the land. Para, kumbaga, dumaan ka sa tamang proseso, marating mo yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng sarili mo. Amen? So, yun lang po ang kaya kong ipaliwanag sa inyo. So, tayo po tayong lahat. Ito, dito matapos ng ilang buwan tong Galatia na to. So, I would recommend you read the book of, Psalm 19, 119 Ministries. So, kung gusto nyong, i-download nyo yung The Book of Galatians, Psalms 119 Ministries. Meron siyang transcript. Pero kung gusto nyo na ginawa ko ng PowerPoint lahat, you can just give me your email address. Isasend ko yung link tsaka yung PowerPoint. So, Shabbat Shalom po sa inyong lahat. Kapatid, pinagpala po tayo na tayo po ay nandito ngayon nagsasyabat para in compliance with Yahweh's, commandments dahil gusto niya. Siya po yung natutuwa po. Sabi niya, the Sabbath was made for men. Ang makikinabang po sa Sabbath ay ang tao, not men for the Sabbath. So napakalaki pong benepisyo itong Sabbath. Actually, this is the center of our spiritual worship every week. No? Amen? Are you ready, Brother Chris? Tayo po tayong lahat. Yan na lang, Chris. So, salamat po. Thank you for joining. I'll try to download this to, this is my YouTube channel, Brother Ike. Ay, mali pala. Sorry. Shalom po, brothers and sisters. Let's get ready to sing the Aaronic blessing.